So, dili ni siya binuang mga kaistorya, balaod ni. Nakasalang na ni karon sa lower house. Nasubmit na ni siya. Unya, schedule na lang din ni siya for deliberation, for debate. Oo. Ang paghimo og balaod, dili siya ingon ana ka dali. Una, mag-research ka. Unya, back up by facts and studies ang imong balaod. Kay imo man lang i-submit dito sa lower house. Kung halimbawa, congressman ka, mag-submit kag balaod, dapat naka-back up ana ang mga studies, mga facts to justify, to strengthen your house bill. So nakasalang na ni, i-deliberate pa ni sa Congress. Unta mo paingon ni sa mga congressman nga mga single o sa mga congresswoman, mga female and male representatives nga mga broken-hearted. O niya, pag i-deliberate pa na, daghan pa kayo mga pangutana, magdebate pa na sila, after ana, i-submit din na dito sa Senado. Oo. Ang Senado po, pwede sila maghimog ilang kaugalingon nga version, ana nga balaod, or pwede nila uyunan na lang dayon to nga balaod. Pero kung na sila ay gustong i-revise, magsabot na lang din sila para ma-harmonize ang mga gusto nilang mga revisions sa Senate o sa lower house. So inana, dili sayon ang maghimo og balaod mga kaistorya. So pag mahimo na siyang balaod, mauyunan na sa lower house o sa Senate, i-submit pa na dito sa presidente. Di ba? I-review pa na dito ni President BBM o sa iyang mga cabinet secretaries. Wala ra ba'y kuan? Wala ra ba'y kuan na ba? Secretary of the Broken Hearts. Unya, kung ma-okayhan dito sa Office of the President, pirmahan ni President BBM, tapos for implementation na dayon. Pwede po dili niya pirmahan kay wala siya kauyon. Ang tawag ana veto, i-veto niya. Na po yung mga instances nga gipirmahan sa presidente pero na ay nagsupak, nag-file og TRO sa Supreme Court, temporary restraining order. So dili sa ma-implement kay samtang naghulat pa sa mahimong desisyon sa Supreme Court. So, mo ni mga kaistorya atong isgutan kining heartbreak bill. Bill pa ni siya kay wala pa man siya nahimong balaod, no? Pag mahimo na siyang balaod, heartbreak leave law or heartbreak leave act. House Bill number 9932 or the proposed ang pangalan aning bill is Proposed Singles Wellbeing Leave Act nga maghatag sa mga single employees sa gobyerno o sa pribado nga mga establishments, maghatag og pribilehiyo nga mag-leave nga tagaan og pagtugot ang mga single employees nga mag-leave kung malanghid sila. Mingon sila nga, "Sir, ma'am, mag-leave ko kay sakit akong heart." Kay kanang gibinuangan ko sa akong uyab. Mau ba? Sige, pag-file. Under House Bill 9932. So, under the proposal, mga kaistorya, employees can be allowed to avail through a written request. Ila da yung isubmit dito sa ilang immediate supervisor. So, written siya, dili siya verbal. Mananghi dito in English, in-English niya dito nga nung mag-absent siya. 48 hours gikan sa iyang plano nga petsa nga mag-leave. 48 hours mga kaistorya.
So halimbawa kung gibulagan kag Lunes, Huwebes pa ka pwede mag-leave. Dali, Miyerkules, Miyerkules pa ka pwede mag-leave. Kay kuan man 48 hours gikan sa imong pag-submit. So kung gibulagan ka og Domingo sa imong uyab o nag-away mo, tapos nagsakit imong heart, di ba? Di ka ganahan magtrabaho, di ka pwede mo absent diretso. Malanghid pa ka, written request. Submit nimo sa imong manager. Unya dapat 48 hours before the date of leave. So submit nimo Lunes, mag-leave kag Miyerkules. Kabalo ba mo mga kaistorya nga dili ni siya first time nga nga naipareho ingon ani nga balaod sa laing mga nasod? Mao ba ni ang gihimong basihan sa author ani nga bill? Kasi author ani nga bill, our very own district Cagayan de Oro District 1 Representative Attorney Lordan Swan, iyahaning bill iyang submit sa Congress nga pwedeng mag-absent ang mga singles nga gibulugan og uyab. Naay basis ani mga kaistorya si Congressman Swan, si Congressman Lordan. Kabalo ba mo nga sa ako lang na nasayran ha, tulo ka nasod ang naiingon ani nga klase nga pamalaod nga ginatawag nilag Singles Day. Kapareho lang, dili ingon nga kanang pareho gyud. Didto sa ani nga mga nasod na ay specific date nga kung single ka wa kay uyab, pwede kang mag-leave sa trabaho. Pwede ka mag-leave, allowed ka sa imong employer. Singles Day. Kini nga mga nasod, Japan, South Korea o China. Ang tawag nila na Singles Day holiday. O di ba? Ispuko mo ka na Singles Day holiday. Basig pwede ni i-insert ni Congressman Lordan Swan na himuong yung holiday para sa mga single. Unsa kay maayo ana mga kaistorya, unsa inyong comment ana, or holiday sa mga broken hearted. Dito sa South Korea, ang tawag nila sa Singles Day is Black Day, di ba? Gina-celebrate na siya once a year. April 14. Every 14th day of April. Gina-celebrate na. Ang tawag ana Singles Day. Kana ang adlaw ang mga single mag-holiday. Kinsa pay allowed katong mga single nga wa gyud kadawat og gift, unya magsuot na sila og black dress dito sa South Korea. Pag-abot anang Singles Day holiday April 14, katong makita nimo sa dalan or katong makita nimo nga tao nga gaitom, mga single na nag-celebrate na sila sa Singles Day holiday. Unya ang ilang pagkaon mga kaistorya, mga black colored food. Unya magtapok-tapok na sila mga kaistorya. During sa ilang magtapok-tapok na sila mangaon og mga black colored food. Dito dayon sa ilang pagtapok-tapok mga kaistorya, magpagawas na sila dito sa ilang mga gibati, mga kahigwaus. Kumbaga sa Bisaya pa, mga kasakit. Nga wa sila kadawat og wala sila ginatawag nga mga intimate relationship. Wa sila partner. Unya wa gid sila kadawat og chocolates adtong February 14. Dito sila magpagawa sa ilang gabati. Aside from that, ang kanang Singles Day sa Japan ug South Korea, ginatreat po na nila nga opportunity to celebrate and have time with friends and family.
Dito na lang sila mag-celebrate sa ilang friends and family kay wala man sila palalabs, so, di ba? Matod pa, some people celebrate Black Day with their friends to embrace the fact that they are single. Acceptance lang yan. To embrace the fact na single sila. Ang fact na lang gid lang i-embrace. Wa man sila ma-embrace nga lain. Ang fact na lang they are single. And mostly during that time, as what I have said kanina, more into mag-indulge sila comfort food. Pero sa China, mga kaistorya, kuya, ilang Singles Day dito kay gisakyan sa mga negosyante. Kanang Singles Day nila sa China, magapon na ilang Singles Day, April 14, November 11. November 11 ilang Singles Day. Gi take advantage sa mga negosyante, murag ilang gi-brand. Kanini nice to know ba, FYI ba. Gi-brand nila ang Singles Day dito nga kung sa South Korea and Japan indulge into food, dito sa China gi-brand nila ang Singles Holiday na mag-indulge into shopping. Ispoko mo ka na bisag asa gini mga insik gyud negosyo gyud na una ba. Kumbaga para sa ato ba kapag ka December, di ba? Murag bisag wa tay kwarta ang mga Pilipino mamalit gyud bisag dili kinahanglan kay murag naka-brand or naka-brand sa atong subconscious mind nga hoy December kinahanglan ka mag-shopping para ka makasabay sa uso. Dito sa China every November 11 grabe ang ilang sales dito sa ilang mga shopping centers, and majority of their shoppers are singles. For the lang nice to know lang taas ka ilang sales sa online and offline shopping. Ispuko mo ka na matod pa din sales in Alibaba's e-commerce website kining Tmail and Taobao. Atong 2013 during Singles Holiday in China may abot og $5.8 billion ang sales nila. In 2014 nanaghan siguro ang singles, nanaghan siguro ang gipangbulagan, it rose to $9.3 billion ang sales during Singles Holiday. And in 2015, my goodness, miabot og $14.3 billion. Nanaghan siguro og samot ang mga nagipambulagan, nalipay mga negosyante. And in 2016, nahimong $17.8 billion ang sales sa kaning Alibaba nga online website, online shopping website. Napagyod ang makapakurat mga kaistorya, 2017, $25.4 billion ang sales. Ispuko mo ka na dito sa China. Mura siyang shopping holiday, ang Singles Holiday dito. Pero ang problema lang, kung ang single, way kwarta. Hindi kasabay. Gibulagan na, wapay sapi. Ba? Dapat JD.com, o mga online shopping website ni, achieve a sales record of $19.1 billion in 2017. And ang Lazada, during Singles Holiday in China, drums up to $123 million. So, kulba ang branding sa China, no? So, abot ipasabot mga kaistorya, kining heartbreak leave, dili na siya ingon nga, binuang lang. Although,
medyo unfamiliar or medyo makapakurat sa tua nga ala oh pero gihimo na din ni sa ubang mga nasod and matud pa sa mga experts na pud siya positive outcome sa mga tao didto. Abi ninyo mga kaistorya, kini bitawng broken hearted ka matud pa sa mga experts. Dili do na siya maayo. Magandang umaga. Happy watching. Edgar Ferolino, kapatid, magandang umaga din. Diya sa Burgos, Rodriguez, Rizal, Metro Manila. Brother, paki-share naman dyan sa mga kapatid natin sa Metro Manila. Itong topic natin na mag-istorya ta about heartbreak leave bill. Nadi siya effect no sa physical, mental, and emotional well-being sa usa ka tawo kapag dili ma-address ang iyang heart nga na broken or broken-hearted. Matud pa sa mga expert, it can lead to changes in eating habits. Pwedeng di na siya ganahan mo kaon or magsigiha na lang siyang kaon in which kanang duha puro makadaot sa iyang health. It will reduce motivation, di nakaganahan mo lihok-lihok. So dili naka-productive, di ba? Kung dili ma-address ang imong broken heart kay ma-demotivate ka. Dili nagikan sa ako, gikan sa mga expert, mga kaistorya. It will reduce kay nawala man ang iyang inspiration, di ba? Lahi ra man gitong magtrabaho ka nga naa kay inspiration. Na kay knight in shining armor. And it will also lead to anxiety. Basta di ma-address ang broken-hearted and depression. Na yung sa ka-expert nag-ingon si Courtney Nesbitt. Kinsa man na siya? She is a clinical social worker therapist and an experienced and licensed mental health professional sa New York. Ingon siya, I believe 100% that a broken heart and emotional pain can negatively affect your physical health and including na pod ang imong emotional and mental health. So dili dapat katawan kanang heartbreak leave bill. Kay that bill makes sense. Mahimong dili lang siya common, no? Nga balaod mga kaistorya. So it only shows nga ang author ani si Cagayan de Oro District 1 Representative Congressman Lord Dansuan is not only a working congressman but a thinking congressman, di ba? Gahuna-huna siya. Congressman. Sa kadugayon pa naman sa Congress, pila na nakatuig ang Congress. Ever since na kuha nato ang atong independence. Si Congressman Swan lang ang nakahuna-huna nga maghimo ani nga balaod. Kaning sa mga broken-hearted. Mawito nang nag-trending siya karon mga kaistorya. Daghang kay kapanawag saya nga mga media kay bag-o sa atong paminaw. Mahimong joker sa paminaw pero kung imong i-analyze na ay sense, di ba? Nga balaod. Nganong naamay sense? Nganong naamay sense ng heartbreak leave bill nga obligado ang usa ka kumpanya mapa-public or mapa-private nga tagaan og leave of absence i-allow ang usa ka gibulagan og uyab. Tungod kay ang study, di ba, nag-reveal nga dili sayon ang ma-broken hearted. Kana mga kaistorya nato nga nagtanaw ani nga video katong mga nakaagi og broken hearted, di ba, dili sayon na siya negative effects sa imong physical, mental,
and emotional state. Kaya sa pagkakaroon mga kaistorya, ang atong Department of Labor and Employment nakafocus lang sa physical sickness. Di ba? Nga maoray tugutan mag-absent. Tugutan. Pero how about ang katong naa sa emotional na aspect or mental nga aspect? Emotional, kining ginaingon nga emotional sickness that may lead to physical and mental sickness as well. Dili ba na makita, di ba? Kanang tao nga nag-agulo sa kasakit sa iyang kasing-kasing. Char lang. Dili ba na makita? Nabay uban nga okay tan-aon sa physical pero ga suffer na day within, di ba? Ang tawag na emotional sickness. Magtrabaho pagid siya, nana siya emotional pain. Pag-abot pagis trabaho, awayon pagid siya sa iyang amo na madugangan. Diba? Unlike sa physical sickness nga makita, diba? Sipon, ubo, hilanat. Ang kumpanya pagay mo advice nga mo absent kay para di makapanakod, makainom og tambal para makarest. Physical sickness. Pero how about katong emotional sickness? Ang tawag sugatang puso. Papaano ba magpahinga ang isang sugatang puso? Di ba? Kining heartbreak leave bill is an initial step. Di gini siya mao ang ultimate solution. Initial step lang ni siya para mahatagan og room to breathe, di ba? Or matagaan og space ang usa ka individual nga broken hearted. And then probably siguro pag deliberate ani kay debatihan pa man basig madugangan pa ni nga bill, ma-improve pa ni siya. Kay kung ako lay magbuot usara man ka adlaw ang gitugot mag-absent, gamay ra na nga adlaw para sa usa ka broken hearted dapat kuan usa ka bulan mga kaistorya. Or sa kasimana na lang siguro. This heartbreak leave is an initial step para mahatagan og room to breathe ang mga broken-hearted. Kay delikado sa total well-being sa usa ka tawo nga broken-hearted tapos mo trabaho pa siya. Delikado na Nag-agulo ang iyang kasing-kasing tapos mo trabaho siya. Pag-abot niya sa opisina, toxic pa kayong opisina. Salto pa kayo ang amo. Na basin niya og mulala pa ang iyang sitwasyon. And di naman po nato mai-deny mga ka-ultra, di ba? Nga may mga cases sa di ba? Cases sa mga suicide. Nga ang hinungdan, nag-away sa uyab, gibulagan sa uyab, gipulihan og laing uyab. So, serious actually. Dili sa katawan nun. Unta, daghan pa nga mangingun-ani nga mga lawmakers na nag-iisip kung ano ang kanang maayo para sa mga katawhan. Magunahon ka ng mga ginaingon nga out of the box ba. Nagaling ko'y mentor sa Asian Institute Management, nag-ingon nga, do not just think out of the box, throw the box away. Ano maghunahuna mag out of the box? That's old school. Throw the box away. Buti pa sabot nga mas dapat innovative pagyud ta, no? Mas creative pagyud ta. Mo na ibot ipasabot sa throw the box away. So kini this is in some other way creative kind of bill kay first time ani nga nakahuna-huna si Congressman Lord Danswan og napod siya sense kay dili lagi lalim ang usa ka tawo nagsuffer og emotional pain. Kung dili na ma-address, di na siya makarelax, madugangan pagyod, na yung mga cases nga nasay makahimo siya di maayo sa iyang kaugalingon o ang uban makahimo og di maayo sa iyang usag isig ka tao. O kana mga amok-amok day na mag-amok, kalit lang magkuhag atsa or sundang na magdagandagan sudalan manigbas. Ang uban ba ana mga emotionally emotionally broken. Ang uban na gibiyag asawa, gibiyag uyab, nag-amok, diya nanigbas. Kay
serious man na, serious concern man na. So, yun na ang atong tanan nga mga legislators nga maghuna-huna. Dili kay ang huna-huna puro lang magtukod og magsimintog dalan, or kung guba ang dalan, kung maayo ang dalan gubaon kay simintohog balik. I'm not saying nga dili na magsimintog dalan na, pero daghan pa dapat mabuhat diha sa Congress o sa Senate nga mga balaod. Kana lang gali akong advocacy, akong ining balik-balikod mga kaistorya, kanang akong advocacy nga kanang about sa atong pagkaon. Oh. Pwede na gudunta nga maghimo tag balaod nga i-require ang mga local government units na mag-acquire og ilang kaugalingon nga parcel of land. Oh, depende sa kadaghan sa mga tawo nga nagpuyo ana nga lugar. Oh, pila ba ka tons of rice ang ilang gikinahanglan, and then from that ton of rice unsa kadako nga yuta ang gikinahanglan para i-develop into rice farm, para unta ang matag syudad, munisipyo self-sufficient na, di ba? Ngatong dili man lang mahimo ang balaod. Kana mo man ang usa sa akong advocacy. Para nga kung magka-crisis, dili magutom ang mga Pilipino. Kay ang matag syudad, ang matag munisipyo, na ikaugalingon nga rice farm. Di man nagakabuhat-buhat, di ba? Oh, di man kita sa mabuhat kung di siya himuag balaod. Pero kung naay mo stand up ana, gawas aning heartbreak leave bill, naay usa ka lawmaker ana nga maghimo ana nga balaod, ma-implement gid na siya. Kay it needs a law in order for it to be strictly implemented. Ang akong model ana ang Bukidnon. Sige na ako nagbalik-balikon ang Bukidnon, di ba? Na-remember ninyo itong pandemic nga nihit kayong bugas. Nagpagawas og memorandum ang provincial government of Bukidnon nga di sa sila mamaligyag bugas sa gawas. O di panic, di ba? Panic ang mga neighboring provinces. Pero ang mga katawan sa Bukidnon, relax, di ba? Relax ang pakiks. Nga naman, daghan sila rice farm, di sila mapasmo. Na sila'y malungag. Pero kato, initiative to sa province of Bukidnon. Kaya pwede raman mag-initiate ang mga local government unit through an ordinance, di ba? Pero kung himuon din siyang balaod, walay choice yun ang mga local government units but to follow. Ako lang i-connect ani nga mga out of the box nga mga bill ba, out of the box nga mga law. Mo po niya kung nahunahunaan. Simple kay nga idea pero dili ka kahimo. Matag local government unit mag-develop og ilang kaugalingon nga rice farm. Kaluag Pilipinas. Una, di man nilisod tamnan ng Pilipinas ug humay. Di ba? Di man. Actually, dili lang galing unta rice farm. Ang mga agricultural products, tamnan ba? Para nga, bisang pag magka-krisis-krisis diha, bisang pag magira diha, bisang pag moabot pa nag 200 ang litros gasolina, di ta mapas mo. Kaya naman tayo kaugalingong pagkaon. Self-sufficient man ta. Mahimo na siya kung naay mo sugod ana through bill. Unsabay ingalan ana nga bill, kanang self-sufficient house bill. Di ba? Self-sufficient to oblige all local government units to acquire, di ba, their own parcel of land to develop it into a rice and agricultural farm to sustain the people living on their area. Wala na ba? Wala na siya na. Wala na kahuna-hunaan na. Ako pa. Butari ko ninyo pag abot sa eleksyon as congressman. Congressman Papa RD.
Matod pa ni Edgar Ferolino, tinuod yun na bro, kay ang uban naghikog na lang tungod sa heartbreak. Bitaw. Tagka na ng inana nga mga panghitabo, naghikog tungod sa sakit ang heart. So tama nang gihimo ni Congressman Lordan Swan nga balaod. Shout out Lods, Ricky Jones Deltans Cantorne. Oy, may pagpaminaw diya ha. Oh. Pero unta ma-improve pa na kana nga bill, no? Ma-improve pa na ni Kong Lordan kana nga bill. Ma-improve pa na kay na pa may deliberation ana. Ang problema lang kung sa lower house pa lang basura na. No, dapat ma-convince yun ni Kong Lordan. Unta ang committee nga mohandol ana mga single para makarelate. Ang problema lang basin og mga senior citizen na nga mga congressman ang mohandol kay nakarelate ana mga kaistorya. So wala na lang. Gwapo siya nga balaod, bag-o. Kumbaga makaingon ta nga gihuna-huna gyud nga balaod. Dili lang ingon nga klase nga balaod nga sabay-sabay lang sa uso, but gihuna-huna gid siya. And mao man gid nay unsay tawag ana, trabaho sa usa ka congressman o sa usa ka senador. Kaya atong mga gipang kining atong mga gipang butaran nga mga congressman, senador, ang ilang yung trabaho ana mga kaistorya maghimo og malaod. Dapat unta educated na ang mga Pilipino ana nga ang atong mahimong basihan sa evaluation sa lokal ang atong mga konsihal, mga councilors. Tapos sa distrito ang mga congressman, sa national ang mga senador. Ang pinakatrabaho gid anang tulo maghimo og balaod. Mao na ilang trabaho. Councilor, congressman, senador. Dili manghatag og bugas. Maadto dito sa balay-balay, hatag-hatag dito mga tsinilas, mga bugas. Pero way nahimong ordinansa, way nahimong balaod. Unya ganahan din kay ka kinatagaan kag 5 ka kilong bugas, imo na ding butaran. Pero way nahimong balaod. Meaning to say wala nagtrabaho sa dapat niya nga trabaho. Dapat ma-educate ang mga Pilipino ana. Good morning, Papa Ardison Tolibas Arsoa. Nalit ko gamay sa programa ni mo, Brad. Shout out there to Erwin Chidoro Jr. Ang atong topic, atong heartbreak bill, Brad, ni Congressman Lordan Swan nga kung mahimo na ning balaod, ang mga singles nga gipangbulagan sa uyab, pwedeng mo absent sa trabaho. Di kabuot ang amo. Kay pwede sa isumbong sa Department of Labor kung halimbawa, gibulagan kasi mong uyab, tapos mo absent ka, na di ka tugtan, kay naipatiwas sa imong trabaho, dili na siya pwede. Kung mahimo na ng balaod, ma-approve na. House Bill 9932, Proposed Singles Wellbeing Leave Act. 6 to give single employees in the public and private sector an unpaid leave. Kamo mga kaistorya, kung kamo'y magbuot, unsa pa ba'y mga dapat himuong balaod sa Pilipinas? Nga katog yung gwapo nga balaod. Kana muna akong usa sa akong nahunahunaan nga balaod ha. Ang matag local government unit develop og rice farm and agricultural and also poultry and piggery. Kana ba mag-develop og mga inana ba? Kaya importante ra man gyud at the end of the day pagkaon. Ako naman lang na-discuss akong usa ka episode dinhi sa atong mag-istorya ta nga kanang kwarta, it is just a piece of paper. Kung wala na kay mapalit, kay nangawala na tanan, kanang kwarta wala na pulos. Di na nimo makaon. Kung wala na pagkaon nga mapalit, wala na tubig nga mainom, imna ng kwarta, usapan ng kwarta, di ba? So dapat ang ato yung i-develop is production. Di kay magsige lang tag himo-himog proyekto
para ta makakwarta na maabot ang panon mga guba ang atong mga ecosystem. Dili na mo produce og pagkaon nato. O para itong naitabo sa Sindong, di ba? Balik-balik og istorya. Nakurat ang mga Cagayanon sa itong Sindong, pagkaugma, way tubig, way agas. O ato kag mga grocery, way tubig. Unya, napusla ni may imong kwarta. O, bisan pa siguro ato nga time, ang usa ka litro nga tubig, ibaligyan 500, nagi mo palit ba? O, pero way mo baligya, way tubig. Matod pa ni kay-istoryang Erwin Sudoro Jr., okay kayo na Papa Ardison Tolibas Arsoa kay daghan kayo na buang tama og nag-suicide tungod anang heartbreak, daghan na stress. Kaya nga sabi ko si Congressman Lordan Swan dito sa pagpabor-pabor is not only a working congressman but at the same time a thinking congressman. I-review ninyo daghan kay siya balaod man actually nga nangahimo na sa iyang magduha pa lang katuig, no? In spite sa iyang pagkabata, daghan na siyang balaod nga nahimo. Nga mao ginang dapat pod sa usa ka congressman, dapat daghang ikag mahimo nga balaod. Ana gina siya. Konsehal kani atong mga konsehal sa syudad. Oh, di ta mingon nga minahan kay kuan nga konsehal kay may kay mo TikTok. Oh. May kayo mag-post og hugot sa Facebook. May kay magpahiyom, ako ning butaran. Na, tanawa kung sa iyang gidugayon as a councilor na ba siya nahimo nga ordinansa? O unsa na nga ordinansa iyang nahimo? Kung wala, he's not doing his job, di ba? She's not doing his job. Her job, kay maman trabaho gyud maghimog balaod, maghimog ordinansa, o congressman, senador. Ang role dayon sa presidente, ang role sa presidente, take approve sa gipropose nga balaod. Pareho gipon sila role sa mayor. Ang role sa mayor, take-approve sa gipropose nga ordinansa. Ang mayor, ang executive, muna silang ginatawag nga executive department, ang president, executive department na, muna sila tig-implement na sa balaod. True sa mga pulis, o sa mga implementing agency. Inana ang proseso sa atong panggobyerno. Dili kay katulagi kung giingon sige hatag mga bugas, ana tsinelas, o bahayo gini siya kay sige panghatag og noodles, tinapa. Dili balaod. So, okay ba mga kaistorya? Oh. Kung na mo yung mga pangutana di, pwede ninyo kung na mo yung mga pangutana, akong paningkamutan nga matubag ang pangutana. Na may pangutana, i-write your comments below lang. Okay. Thank you so much for watching my video and please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Like, comment, and share.